guys, good morning, good morning, good morning. Kagigising ko nga lang, kailangan ko na mag-work. Magtatrabaho muna ako, mag-voice over muna ako today ng aking mga vlog. Vlog ko na pauwi na nga kami dito sa bahay, na sa may highway pa kami niyan. Malayong malayo pa nga kami dito sa bahay. Vlog-vlog nga ako dito sa bana sa mga kasamahan ko dito. Nga kami niyan, hindi na masyadong puno yung van, kaya nakapag-vlog na nga ako dahil nakatulog nga si vlogger girl nyo. Anyway, fast forward nga, nandito pa rin nga kami sa van. Nagtamang hatid pa kami ng aming mga kasamahan. Namin dyan yung iyan babaeng niya na nakaipit doon sa sa village na pinapasukan niya. Sabi niya ay jowa niya siguro yan. Hindi ko alam, hindi man ako nagtatanong. So ito nga pala yung dadaanan papunta sa kanila. Kami natagalan sa paghatid ng mga pasahero kasi kulang-kulang yung mga address na binibigay nila. Halos nangangapasi rin sa dilim. Galit na nga yung asawa niya kasi kulang nga yung mga binibigay na address. Anyway, fast forward, nandito pa rin nga kami. Yan nga si vlogger girl nyo. Nagising na naman nga siya dahil nag-iingay nga kasi yung van. Tapos ito nga yung nandito pa nga kami sa Bicol. Hintay nga kami dyan sa mga sa van ba. Tapos ito nga yung nandito pa ako sa bahay. Vlog nga ako dito sa ulan na napakalakas. Nga dyan sa sarili ko, sana wag umulan. Pero ang ending, umulan talaga siya ng malakas na sabayan pa ng kulog. Video-video nga ako dito sa mga kalapati ng kapatid ko na nasa bubong. Ang sarap-sarap panoorin kasi nagpapaulan sila. Nga yung putik at yung dinadaanan ng tubig. Ayan nga yung gansa ni tatay na sabi ko nga kay tatay, pala na ba? Ano ba, yung parang sisiw na, ganun. Tapos yan yung kusina namin na kailangan kong i-relocate. Ni tatay, paano daw siya makapagpa-relocate niyan kasi nga umuulan. Sabi ko, baka hinto naman yan. Tapos fast forward, ito na nga yung naghintay na nga ako dito ng van sa dito sa Intayan ba sa highway. Yung highway guys na nagdurugtong papuntang Sangay, papuntang mamalud-balud. Tapos yan nga yung motor dyan na nahang dyan sa baba. Ako nga dyan sa dalawang lalaki, hindi ko naman siya kilala guys. Sabi ko na lumos na yung motor mo sa puti. Tatawa lang sa akin guys yung dalawang lalaki. Sila Pango at si Nunoy, kilala siguro nila. Kaya sabi ko nga sa kanila, tulungan na nila kasi kawawa naman. Lunod na talaga siya sa putik. Tinutulungan na nga yan dyan ni Pango magtanggal ng putik sa gulong. Sino ba naman tao kasing magdadrive na nandiyan sa putikan yung motor niya? Siguro naabutan sila ng ulan. Galing pa nga daw sila ng nabuntalan. Tinanong ko kasi yung lalaki, galing ba kayo ng nabuntalan? Sabi niya, oo. Anyway, fast forward, nandito pa rin nga kami sa highway na to. Nagtamang hintay nga ako ng bandito na sasakyan ko pabalik ng Manila. Ending, doon nga kami nakapaghintay sa waiting seat. Dala-dala nga ni Nonoy sa kanipango yung dala-dala ko. Kaya lang maliit lang yung dala kong bag. Kaya kayang-kaya nilang dalawa. Hindi na nga hindi niya na nga nakinaya magdala ng bag ko. Pinaran yung isang motor. Nakilala niya daw, sabi naman ni Pango, kilala daw nila. So, tawang-tawa nga ako sa kanya kasi nga, pinara niya talaga yung motor at sinakay niya nga yung bagahe ko doon. Sinintay niya rin kami doon sa waiting seat. Sabi ko, doon na nga lang tayo maghintay kasi naiihi na nga ako nung mga time na yon. Ding, umihi nga ako doon sa pinsan ko sa bahay nila. Pero wala naman yung pinsan ko doon, yung mga bata lang yung nandoon. Tapos sabi ko, pwede ba ako makiihi? Sabi naman ng mga bata, sige po, ka lang dyan. Fast forward, ito nga si Misha nyo, nagtamang wiwi-wiwi nga siya dito. Naiiyak na nga si Misha nyo dito kasi sabi niya siguro na sana naman tayo pupunta. Mga pamangking ko, umiiyak na auntie nang yung baby mo. Sabi ko sa kanya, hayaan mo siya dyan umiyak kasi yan kung sana naman tayo pupunta. Ano nga yung patag dyan, yan, taniman nga yan ng mais. Tapos naghihintay lang yan ng tamang ulan dito kasi nga tag-init pa nga dito, hindi pa masyadong umuulan. Umuulan niya katulad nung nakita nyo. Pero saglit lang yun. Dalawang oras din yatang ulan tapos huminto na nga. Tapos yan, naggayak na nga kami ng mga pamangkin ko. Sabi ko, sige sasabay na nga ako sa inyo. Maghihintay na nga ako doon.
Pagdating nila malinis na ba yung paa ko kasi maghuhugas pa ako guys ng paa dahil sa putik na yan. Dahil nga maputik nga yung daanan namin dito lalo na 'pag tag-ulan. Yung pinaka-struggle dito sa lugar namin guys kapag maulan, maputik. So yun lang guys. Thank you so much watching. See you sa next vlog mga kalamon at kapatay gutom. Good morning everybody. Bye and good morning. See you.